Welcome to Donmar TV News Channel. Mabuhay ka, Willie Revillame. Ako ay saludo sa iyo. Talagang ikaw ay isang tunay na hindi bobo. Hangang-hanga ako sa iyo sapagkat napakatapat mo sa iyong sarili. Sinasabi mo na ayaw mong magkandidatong senador sapagkat ikaw ay hindi magaling mag-English at ikaw ay walang nalalaman sa batas, wala kang nalalaman sa paggawa ng batas. Bihirang-bihira ang kagaya mo na aamin sa sarili sa kanyang kakulangan, na hindi isusubo ang kanyang sarili at ipapahamak ang bansa, ipapahamak ang lehislatura, ipapahamak ang ating demokrasya dahil lamang sa kaswapangan ng kasikatan na ang gusto ay gamitin ang pagiging sikat para lamang maging senador na wala namang alam at wala naman talagang laman ng utak, ampaw, at walang nalalaman sa batas at walang nalalaman sa paggawa ng batas. Ang gawain kasi ng senador ay gumawa ng batas, mag-review ng batas at mag-amenda ng batas. Kaya kung hindi ka naman magaling mag-English, di ka naman talaga alam marunong gumawa ng batas at wala kang nalalaman sa batas, talaga hindi ka dapat magsenador. Napapahamak lamang ang taong bayan. Kaya, Willie, ako ay hanga sa iyo. Saludong-saludo ako sa iyo. Sa unang pagkakataon ay ako ay labis na humahanga sa iyo. At ako ay nagpapasalamat din na napamulat mo ang mata at ang isipan ng mga taong bayan kung sino ang dapat na iboto na senador. Mabuhay ka, Willie Revillame! Hindi ka bobo! Joint statement against Bongbong Marcos, UP Diliman. UP Diliman University Student Council. Basahin ko po sa inyo. Ay, hindi ko makontrol ko yan. Sabi rito, in 1972, the University Student Council was abolished by Ferdinand Marcos. Alam niyo itong binabasa ko? Rehas ito. This was published, mga kababayan. Tingnan niyo yung gawain ng mga. This was published in May 2016. And because Bongbong Marcos has filed for president, the same ang lahat po nilang mga statement, pabalik-balik lang, rehas. Sabi ko, basahin ko nga ito ngayon. Pati yung kwento nila, rehas. Simula pang 1972. Tapos, sabay, sabi, no to Bongbong Marcos, never forget, never again. Oy, mga taga-UP, pwede bang i-revise naman po ninyo ito? Na statement ninyo? Ang ginawa ninyo, copy-paste. Wala na ba kayong naisip man lang? Bagong issue man lang? This was 2016, no? But the spirit of the scholars ng bayan cannot be silenced. And like a flicker in the darkness, the student movement resisted and fought the dictatorship, even if it cost our lives. Anong sinasabi ninyong dictatorship? Na yung binabansagan ninyong diktador, wala na po dito sa mundo. Ang gusto ninyong mangyari, pati yung anak ng binansagan ninyong diktador na palagi ninyong dinidikit, kahit sa kwento ng mainstream media, laging nakalagay doon, the son of the late dictator in plunderer.
Hindi na po uobra yun. Bakit po? Napakalinaw. Kahit sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Itong issue ninyo sa martial law, 1972 na lagi ninyong rini-revive, hindi na po ito uobra. Ang gawin ninyo, turuan ko na kayo. I suggest to you, look for other issues that is relevant. I-attack ninyo si Bongbong Marcos based sa kanya pong sariling track records. Doon kayo. Di ba? Pero yung issue ninyong ama, hindi na po ito uobra. Hindi. Lalo pa yung propaganda ninyo dito sa social media. Ang dali-daling i-check ko. Ako nga, sabi, sinirito sa akin ang tinignan ko yung date. May 7, 2016. But, sabi rito, the university birthed different people's movements, both legal and underground. Inadmit na ninyo na yung mga underground galing dyan sa inyo. Which exposed the horrors of the martial law. The university gave a whole new meaning to the oblation. Marcos ushered in what is a consensus among historians and economists. Itong mga historians po ninyo tapos economists na nag-consensus po, lahat man po dilaw. Kaya nga kailangang i-revise ang history natin. Ang nagsulat, dilaw, with vested interest, mga sinungaling. Ano yung sinasabi ninyo ngayon? No to revisionism. Bakit? Mali ang i-revise? Lahat ng libro po, nire-revise? Kahit hindi history? Tingnan ninyo ang mga libro ng mga different authors. Ang daming revision. Bakit? Pag na-review, na-realize niya, sabi niya may bagong mga discoveries dito, may bagong mga research, etc. Kailangan isama natin ito to update the information. Ganon!